Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng strawberry choco cream cake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay egg white 3 piraso, COT 1/8 teaspoon, sugar 40 grams, egg yolk 3 piraso, mantika 1/4 cup, fresh milk 1/4 cup, salt 1/8 teaspoon, baking powder 1/2 tablespoon, choco flavor 1 teaspoon, cocoa powder 25 grams, cake flour 50 grams, at red wine na 1/2 tablespoon. Ilagay na natin ang ating egg yolk at mantika, gatas, asukal, asin, baking powder, pinagsamang cocoa powder at cake flour, at pag atin nga pala itong nalagay ay kailangan natin tong salain para naman hindi magbuo-buo ang ating cake flour at yung cocoa powder na rin. Atin na muna itong haluin ng haluin para naman magsama-sama na yung mga ingredients na ating inilagay dito. At kapag ganito na ang kanyang consistency, pwede na nating ilagay ang chocolate flavor. Pagkatapos naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. Huwag nating kalimutang ilagay na ang ating wine or rum. Atin lang po siyang i-mix together ulit. At hanggang po sa ma-reach na po natin ang ating consistency, yung wala na pong buo-buo at higit sa lahat ay na fully dissolved na po ang ating mga ingredients. At kapag ganito na po siya ay okay na po ito mga ka-bakers. Kaya naman po atin na muna itong i-set aside dahil gagawin na natin ang ating egg white. Sa ating egg white ay maglagay lang tayo ng cream of tartar. Pagkatapos naman ay atin lang i-turn on ang ating hand mixer at hayaan natin siyang mag-mix hanggang sa medyo umalsa na po siya. At kapag ganito na po siya, atin na pong ilagay ang ating asukal ng dahan-dahan. At tuloy na po natin itong paalsain hanggang po sa maging cloudy or foamy na po ang kanyang itsura. At ito na po siya mga ka-bakers na pure na po. Ang next naman po nito ay atin na po muna itong i-mix ng kaunti. At syempre, atin na siyang patayin at kunin na natin yung chocolate na minix natin at atin na silang ililipat sa ating lalagyan. Ang una muna ay ang ating ginawang egg white at ang next naman ito ay ang ating chocolate mixture. Ayan, atin na po siyang ilagay ng dahan-dahan lamang at next naman po ay atin na po itong hahaluin na haluin lang po natin ng kaunti at yung paghahalo nga po pala ay dapat isang direksyon lamang at higit sa lahat, kailangan po itong pure na mahalo. At dahil nahalo na po natin, no, ay eto na po ang kanyang itsura. Ayan. Kapag ganito na po ay okay na po ito at kumuha na po tayo ng ating molde. At ang ating molde nga po pala ay 6x3. At atin na po siyang ilipat ng maayos. At syempre po, pagtapos atin ilipat at ayusin, ay atin na po itong itataktak para po mawala pong bubbles. At syempre, atin na po itong ilagay sa ating oven at ang oven temperature po natin dito ay 170 sa taas, 200 sa baba at ang baking time is 40 minutes. Ngayon naman po ay gagawin na natin ang ating icing dito. Ang icing nga po pala nito ay whipping cream lamang na 250 grams at atin po siyang i-mix. Ayan. Hayaan lang po natin siya hanggang po sa tuloy na po siyang umalsa. Ayan. Kaunting halo lamang po ang kailangan natin gawin dito. At kapag ganito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers, ay okay na po ito. Same lang po dapat sila ng texture or consistency. At pwede na po ating patayin ang ating mixer. After 40 minutes at pagkatapos po atin palamigin ang ating cake, ay eto na po siya. Atin na po siyang hinati-hati. At ngayon naman po ilalagyan na natin ito ng ating icing. At kukuha na po tayo ng kapiranggot lang. Atin po siyang ipapantay at palagyan po natin ng lahat or cover po natin ng lahat. Ngayon naman ay kakailanganin natin ng isang piping bag at ng tip. Maglalagay po tayo ng bilog at strawberry filling po na lahat po na nakuha dito ay 150 grams. Kukuha lang po tayo ng isang kutsara na ating ipapalaman. At syempre pagtapos na atin na pong kukunin ng ating hinating cake,
Pagkatapos ay atin na po siyang ipapatan at lalagyan po din ulit siya ng icing. Pagkatapos po lagyan ng icing ay lalagyan po tayo ng design sa gilid at maglalagay na po tayo ulit ng ating strawberry filling. Ang last naman ay atin nang ilagay ang pinaka-top ng ating cake at atin na siyang ayusin at syempre linisin po ang gilid. Pagkatapos ay maglalagay na rin po tayo ng kaunting icing. Gagamit po tayo ng ating spatula at atin po siyang ipapantay. At kailangan din po nating lagyan ang bawat gilid nito. Sa paglalagay po ng icing ay dapat po hindi po masyadong makapal at manipis. Kasi po, lalo na po kasi siyang icing sa loob para po hindi rin nakakasawa. At maglalagay din kasi tayo ng ating design. Ang kailangan lang pulit natin ay ang tape at bag na ginamit natin kanina at patayuin lang po natin ang design. Gawin lang po natin ito hanggang po sa matapos na po or makover na po ang lahat ng gilid ng ating cake. At dahil tapos na tayo, ay atin na ulit ayusin ang harapan para naman mas lalo pa siyang maganda kahit na nalagyan pa natin siya ng ating filling. At next month po lalagyan na po tayo ng ating ginadgad na chocolate. Kayo na po ang bahala kung ilang grams po ang gusto nyong ilagay sa inyong chocolate. At kakailanganin din po pala natin ng red cherries on top, tsaka po ng chocolate bar for toppings na din. At syempre, anyways, atin na nga po ulit lagyan at tapusin, no? At next naman po, dahil patapos na nga po tayo, ay lalagay na tayo ng ating design sa ating harapan. Kibali pa circle lang po siya mga ka-bakers and just take your time lamang po. Ganyan lang po siya kalaki, yung sakto lamang po, hindi malit at hindi naman po sobrang laki. At syempre, tapusin lang po natin ito hanggang po sa makover na po ang lahat. At dahil tapos na, we're going to get a spoon at atin na pong ilagay ang ating strawberry filling. Yan. Kung gaano po kadami yan, ay nasa inyo na po. Pero ang ginagamit po talaga namin dito ay 2 tablespoon and a half. 2 kutsara at kalahati. At amin lang po siyang sinigurado na hindi po siya tipid sa palaman para naman po mas lalong masarap. At eto na nga po siya mga ka-bakers. Anyways, ang next nga po pala ay ang cherry. Maglalagay po tayo ng kalahating cherry on top para po mas bongga at saka mas maganda ang ating cake. So, ito na nga po, no? Tapusin na nga po natin ito dahil nagugutom na naman po ulit ako. At dahil patapos na nga po tayo, ay atin na rin pong kuhanin ang ating chocolate bar at atin na pong i-design. Ito na po ang pinaka last part, nakakalungkot man pero yes po. So anyways, ilagay na nga po natin ito ng may pagmamahal ulit at higit sa lahat ay yung talagang matatakam tayo na kahit tayong gumawa ay solid pa rin ang ating kain dahil sobrang sarap naman talaga nito. So, eto na nga po mga ka-bakers, balik na naman tayo kung saan na naman talaga ako napupunta dahil sa sarap nito. Isa po kasi talaga to sa aking mga paborito. At, isa na lang. Ayan, nalagay na po natin. Kaya naman, mga ka-bakers, ito na po ang ating finished product. Congratulations po sa lahat ng mga nakasunod. At sobrang sarap po talaga nito. Kaya naman, pagtapos niyo po gawin, tikman niyo na po. Ano pang hinihintay nyo mga ka-bakers sa lahat ng mga hindi gumawa? Gawin nyo na din at hindi kayo magsasawa. Hindi rin kayo magsisisi. Talaga pong masarap po talaga to. Akalain naman talaga natin, no? Dati pang hotel lang. Ngayon naman, kayang-kaya nang gawin sa bahay. At talaga namang kayang-kaya ng mga momshies. So, eto na nga po, no, hindi ko na nga patagalin pa. At eto na po ang ating food for the soul ngayong umaga. Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Amen mga ka-bakers. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Taos puso po kami nagpapasalamat at na-appreciate po namin kayong lahat. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam, please take care at higit sa lahat, God bless.